Nasa media ang dalawang Filipino TV crew na pinilaya ng Abu Sayyaf. Sa isang press conference sa Camp Crame, ikinuwento ng dalawa ang naging karanasan nila sa kamay ng mga kidnappers. Ang ulat mula kay Haji Caminyo. Matapos ang halos 8 buwang pagkakabihag sa kamay ng Abu Sayyaf Group, humarap sa kauna-unahang pagkakataon ng dalawang Pilipinong TV crew ng Jordanian journalist na si Baker Atiani. Sa ginanap na press conference, nagkwento sina Ramilito Vela at Rolando Buboy Letrero kung paano ang naging buhay nila sa kamay ng bandido mula ng mabihag noong Hunyo ng nakaraang taon sa Hodo, Sulu. Actually, full silo, may dapat i-interviewin kami ron, hindi talagang nakuha. May i-interviewin kami, tapos hindi na kami pinayagang bumalik. So madalit sabi doon sa 8 months na yun, marami 7 months, 20 days, medyo tagal-tagal din. Maraming lugar din kami pinuntahan. Tapos nga, itong nakarang araw, itong pizza din itong February 12, hindi wala kaming alam doon. Kasi sa pera na tinanong mo, wala kaming alam na perang negosasyon. Yung paglaya namin, wala kaming alam na kami uuwi. Nagulat na lang kami na biglang kumbaga nabulaga ako ba't ako nasa bayan ng Sulo. Nilinawan ni Ramil na hindi sila sinaktan o tinutukan man lamang ng baril ng bandidong grupo. Sa katunayan ay naging maganda naman aniya ang trato ng mga ito sa kanila. Ang trato sa amin din siya parang anak. Mahusay ang alaga sa amin, ni Kurot, hindi kami sinaktan. Yung anong kinakain nila, kakainin namin. Kung anong gusto namin kainin na putas, pwede kami kumuha. So magpapaalam na kami sa kanila. Samantala, tinawag naman ni DILG Secretary Mar Rojas na swerte ang nangyaring sa dalawang TV crew dahil walang ibinigay na anumang ransom money sa Abu Sayyaf para sa ikalalaya nila. Kasunod nito, muli namang sasailalim sa masinsinang tactical debriefing sina Ramil at Buboy upang mas mabigyan pa ng lead ang otoridad kung saan magsasagawa ng operasyon at saan hahanapin ang mga bandido. Sa sandaling matapos ang pagkuha nila ng salaysay sa mga ito ay saka na nila ito ibabalik sa kani-kanilang pamilya. Napakahalaga na magkaroon ng masinsinang debriefing so that we can get operational details. Ano ba talaga nangyari? Tulad ng nasabi ni Ramil, ilang beses sila nilipat-lipat, iba-ibang mga grupo, through accurate and effective debriefing, malalaman generally anong area, saan sila. Kasi matatanong mo naman na ilang oras kayo naglalakad o nasaan ang araw. Patuloy naman ang Philippine National Police sa pagsasagawa ng efforts kung paano mapapalaya ang kasalukuyan pa ring hawak ng bandido na si Atiani. Sa huling impormasyong nakarating kay PNP Chief Director General Alan Purisima ay nakatawag pa ito sa kanyang pamilya. Mababatid na nito lamang nakaraang buwan ng palayain ng Abu Sayyaf ang dalawang Pinoy crew mula sa kampo nito sa Kuta Can Masarin sa Buhanginan Village sa Patikul, Sulu. Agad umanong tumawag ang dalawa sa kanilang mga kaanak at sinundo ng mga otoridad sa tinuluyan nilang hotel. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caminyo.